the game 1. Nandito na tayo sa game 2. Tignan natin kung makaka-adjust nga ba itong Minana Archives. Kasi kanina, pagdating sa draft, wala namang problema eh. It all boiled down lang talaga sa execution. Kasi crucial na din to for Minana Archives. Lalong-lalo na. Last season, di ba, naging maganda yung run nila nung week 4 na nung regular season. So, parang naging deja vu yata to if magtutuloy-tuloy yung pagkatalo na pangit yung umpisa namin. So, kailangan na nilang step up yung gameplay nila. Minana Archives, they really need to make a play. They really need to make a comeback on this one. Kasi ito na nga yung oras para ilabas ng dalawang koponan yung kanilang lakas. Pero, actually, Curty, kahit medyo maaga pa bago sabihin, pansin ko naman sa Minana Archives ngayong araw, maganda naman yung, parang nandyan na yung glue. Hindi pa siya super glue. Ganon. Pero andyan Hindi na. pa siya ganong kadikit. Oo, hindi pa siya ganong, pero andyan na. Kaya na nilang pumalag. Kaya, pero makikita natin Wait lang, natatawa lang ako kasi para pa lang silang pace. Alam mo yon yung pace? tagpipiso. Grabe, ano yun? Ay, sorry. Ganon kasi sa amin nung sa elementary, sa public school Ganon sa amin Wala bang ganon sa inyo? Ano nga yun? Glue. Yung glue. pace, Alam yung ko yung glue. tagpipiso na Tapos ikwento mo na lang. Ang hirap i-explain. agreehan kita. Basta, yun. Para silang ganon. Para pero pa hindi lang pa sila yung super glue. Parang mas ganon. madikit kasi yung glue kaysa sa pace. Okay. So, nandyan na, nag-gel na together, pero hindi pa ganun ka-sticky. Oo. Yan yung, okay. Ang hirap mag-joke Nagets ko na. sa mayaman. Gets ko. Pero nandito, Onyx Arsenals, kukunin pa rin nila yung Valentina. Sobrang ganda kaning kasi. Nang naging threat ni Chovy. Pwede siyang gumaya nung real world manipulation, pwede siyang gumaya nung penalty zone. Nakita natin, pinagpalit-palit niya para ma-psycho din. Makikita mo naman visually kung ano yung ginaya niya. Pero, magugulat ka na lang din talaga kapag intense na yung laban. Tsaka ang malala dito kay Chovy, kahit na siya yung nanggagaya, minsan mas napapaganda pa para sa side nila. Gaya din yun nung binanggit ni Athena. Diba? Nakatulong talaga si Chovis para dito kay Boyson na talagang makapag-farm din. Mabigyan din talaga ng space etong si Boyson. Meanwhile, for Minana Archives, palit naman. Sa amin naman yung Claude. Tapos yung Terizla, tutuloy pa rin ni Metdi. Andito pa rin yung Terizla. So, meron pa rin penalty zone na possible maagaw ni Chovy. Pero for Onyx Arsenals, kumuha sila agad ng jungler. And this is a Lancelot plus Kufra combo. So, wala pang pipigil dito sa Kufra for the side of for the side of Minana Archives. Pero ito ang ating trivia ngayon. Para kay Kozen, 18,720 versus TNZZ for Kaizen. 15,364 gold team record last season for NXPE. So, tinalo na yon yung kay Kaizen. First day pa lang, nagpakitang gilas na si Kozen. Sabi niya, tama na ako yung pinili nyo. Parang ganon. Nalito ako kasi magkapangalan Kozen, si Kaizen Kaizen. tsaka Kozen Tapos magkaiba man ng role kasi si Kaizen yung jungler na maglalaro ng ayon sa MPL, di ba? Uy, pero Minana Archives dito, kukunin nila yung Farsa. Wala munang Eve para sa larong to. Pero ano nga ba yung pwede ditong i-ban ng Minana Archives? Kasi nakita natin, nandito na yung trio mid Kompleto na yung trio mid ng Onyx Arsenals. Pwede pa nilang ipitin yung gold laner dito ng Onyx Arsenals para pahirapan yung buhay pagdating sa laning with Kozen. Pwede nang makita yung Melissa ni Boyson. Yung go away. Para mawala na rin yung sakit na binigay niya. Pero aside from the gold lane, parang okay lang din for Onyx Arsenals na mamaya na yung XP namin. Kasi nandyan nga yung veterancy na itong si Der. Nakita naman natin kanina. Gamitin. Okay lang. Kahit anong gamitin ni Der, okay na okay lang. So, Minana Archives, yun yung naging focus nila. Tanggal ng Pakito. Kasi isa din ang Pakito ngayon sa medyo nagsashine sa current meta. Hindi lang dito sa MDL, even on the international scene. Yung Pakito kasi ngayon with the usage of the new emblem system, makunat na, masakit pa.
Kaya naman, I think it's a really good ban. Pero Minana Archives dito, yun na nga, iba-ban out na nila itong Beatrix. Kasi siguro, feel ko dahil sila yung Beatrix kanina, alam nilang makakalamang at makakalamang yung Beatrix pagdating sa Claude. So, tinake out na nila kagad. Lalo na sa early game, no? Baka mahirapan pa nga si Kozen. And alam naman din na natin mula doon or based doon sa game number 1 na gusto ni Kozen muna magkaroon ng farming phase sa early game. Tapos saka siya sasama kapag alam niyang well-farmed na siya. Pero mapapansin din natin dito na parang meron lang din silang mga tina-target na magkakaibang role. 'Di ba? Since kulang pa nga sa gold dito ang Onyx, tanggal ng Bea. Kulang naman sa jungle dito ang Minana Archives, tanggal naman ang Hayabusa. Kasi si James Punks at si Breeze, sobrang tindi gumamit nito ng mga mobile heroes. Kaya naman, feel ko Onyx Arsenals dito parang nililimitahan na nila yung gagamitin din dito ni Brisk. Kasi baka sagutin pa nila ng kunyari ng Hayabusa. Medyo mahihirapan yung isang Lancelot. Pero, very interesting. Ruby. Isa to sa mga favorite heroes ni KK Dot, by the way. Oo. Doon nga sa player feature natin kanina, di ba? Yun yung mga malulupit niyang ginagamit. Pero interestingly din, nalalabas dito for Onyx Arsenals is the glue na ngayon lang natin makikita. Hindi siya nagpakita kahapon. Pero I'm really excited dito sa isang glue na to kung paano niya ma-maximize kontra sa isang Terizla na masabi natin masakit din at makunat. At saka ang nilabas din ng Onyx Wow. Arsenal sa isang 1-1. So for their side laners, ito yung mga hindi natin masyadong nakikita recently. So Onyx Arsenals, kaabang-abang yung ibibigay nila dito kung ano man yung gusto nilang ilatag with this draft. Hindi ko masabi kung parang gusto ba nilang maglason dito against Minana Archives. Kasi last season binansagan ng Minana Archives o dati Next Play Evo's Tiger Cubs na lason ng MDL. 'Di ba? Kasi tinatalo nila yung lahat ng malalakas. Pero dito ang Onyx, game 2 pa lang nila, day 1 pa lang nila, mukhang sila na yung gustong maglason. Nandyan yung mga, hindi ko masasabing cheesy pick, pero unusual pick na ngayon. Unusual. Ang isang 1-1. So, titignan natin kung paano nila papagana to. Pero Minana Archives still locking in that lane. Gusto lang nilang sabayan talaga. Laban sa espada versus espada. Lancelot and Ling, labanan talaga ng mobility. Pero feel ko din talaga etong 1-1 pick, medyo reasonable naman siya. Kasi ang daming gustong kumontrol dun sa side ng Minana Archives. So, dahil meron siyang inert na anti-crowd control, medyo mas mapapadali siguro yung buhay. Siguro yun yung gustong iparating dito ng Onyx Arsenals pagdating sa kanilang draft. Para kahit mahook mo, okay lang, no? Makakapag second skin lang siya, makakatakas lang din siya. Tapos, baka nga makatulong pa yun sa kanya para ma-activate agad yung kanyang ultimate at makalipad. Pero, parehas yung gold lane dito na late game hero. So, it will matter for the roamers na mabibigyan ba nila ng space itong kanika nilang mga gold lanes. Kasi kanina, oo naman Kaso nga lang, nagka-outplayan lang talaga when it comes to objective takedowns. Yun na nga ang nangyari. Pero dito sa labang ito, Minana Archives mukhang nagkakaambahan lang ang pareho nating teams at Minana Archives ang makakakuha ng Lethal Wonder. Pero si Chovy, medyo mukhang umiinit sila sa gitna. Mas maaga din kasing nakakuha or nakapag-clear wave itong si Mirti. Of course, that is a Terizla and medyo na-late na din si Der pumunta doon. I'm not sure if pinuntahan na din muna itong si Breeze. Mukhang ganun nga yung ginawa nila. Tinulungan niya muna mag-purple. Mukhang ang call naman nila kumuha muna ng farm, magpa-level 4. Wag nang i-contest yung Lethal Wonder. May mga ganun naman di ba? Parang ang call out nila, ang plano nila, focus tayo purple, kuha tayo ng orange, tapos farm lang tayo pa level 4, ikot tayo dito sa may bandang ibaba. Kaya kung mapapansin natin, level 4 na si James Punks and mukhang ang target nila talaga yung gold lane. Yun talaga yung gusto nilang bigyan dito para hindi rin masyadong maganda yung buhay dito ni Kozen. Pero mukhang Minana Archives alam yon kaya naman si Sana
ay nagbabantay din siya dito sa may bandang bottom lane. No, for Minana Archives, tinutulungan din nila si Kozen. Ayaw nilang mag-aya yung nangyari kanina, pero maaga yung pagpwesto dito ng Onyx Arsenals upon taking down the turtle. Si Sana, delikado yung buhay niya. Sana dito delikado. James Punks pumasok nga with that puncture pero feathered airstrike. Nilatag na dito ni Daizo with that penalty zone at meron pang ang Tempest of Blades. Mukhang mabibigyan talaga dito yung members ng Onyx Arsenals pero wala na silang kuning casualty. Minana Archives, enough na sa kanila yung isang kill na yun para mabigyan ang Onyx Arsenals. Sana para kay James Punks, pabor na pabor yun for Minana Archives. Hindi na lang nila kinuha at pinilit yung turtle. Why? Kasi nandoon pa si Der. Panalo na sila doon sa trade na yon. So kapag nag-overextend pa, baka makuha na naman ng Onyx Arsenals yung laban. Pero ito na yung round 2. Mukhang sisimulan agad daw ng magkabilang kupunan. Pero mapapansin din naman natin sa minimap na yung mga junglers, focus lang sa pag-takedown nung kanika nilang mga buff. So dito, naipit na naman si Sana. Pero mukhang maiipit nga talaga dito si Sana. Masasabunutan pa siya ni Der at mabibigyan na naman. Sana is down. So, 4 lang ang members dito ng Minana Archives. Pero sila pa rin yung may hawak dun sa turtle. At mukhang hindi na nga iko-contesto ng Onyx Arsenals. Pero nandito na si Der. Binabantayan. Pero si Brisk pa rin ang magse-secure ng retribution. Tempest of Blades ginamit na pang-out lang talaga. Objective lang ang gusto ng Minana Archives. Naging sakripisyo si Sana and hindi na nilaban pa ng Onyx yung mismong turtle. So, nai-equalize na naman yung laban na to. Pero masasabi natin sa totoo lang, nalamang pa rin doon ang Minana Archives. Looking at the gold, diba? Nasa kanila pa rin. Kahit 200 yan, at least nasa kanila pa rin yung gold lead. Pwedeng sila yung mag-dictate, pwedeng sila yung mag-control, pwedeng sila nga yung unang mag-rotate kung saan nila gustong pumunta. Kasi yung Ling naman, mabilisan lang din eh. Makakapunta kung anong plano nyo. Sige, go lang ako dyan. Yun nga talaga, dahil yung Ling, medyo mas mabilis yung mobility niya compared dun sa isang Lancelot. And napapabilis din talaga yung pagkuha dito ng buffs ni Brisk kasi tinutulungan siya ng teammates niya. Unlike si James Punks na mag-isa siyang kumukuha ng kanyang buffs dahil binabantayan naman ng kanyang teammates yung turtle side. So, parang mas napapaganda yung rotation na ginagawa dito ng Minana. So, kumbaga, mas tinutulungan kasi ng Minana ngayon yung tropa nilang si Breeze. And kailangan lang nilang ituloy yung ganitong ginagawa if they want to secure the lead. Panghawakan nila yung lead na meron sila at huwag nilang hayaan makagawa ng play ang Onyx. Kasi Game 1, nakita na natin kung paano bumawi ang Onyx. Pwedeng-pwede pa talagang bumawi dahil hindi pa rin naman nagfo-full on team fight dito ang Onyx Arsenals. Medyo napapabayaan din doon sa may bandang baba yung ating gold laners. So magkakaalaman pa yan pagka sumali na tong pareho nating gold laners when it comes to gold difference, wala masyado. Diba? Dikit na dikit lang kung papansinin nyo yung graph natin kanina. 3-5 tsaka 3-6, 100 lang eh. Kasi wala pang gulo doon sa baba. As in, focus lang sila sa farming pero yung gulo nandito pala sa gitna. Si Der dito, tamang taunt lang sa members ng Minana Archives. Sticky glue. Pero nakatayo naman dyan si Brisk. Nag-aabang dahil may ultimate siya. James Punks dito, ang ganda nung hatak nila doon sa may turtle. Pero nandito pa nga ang members ng Minana Archives. Pero makakasecure pa rin noon ay si James Punks at nagkakahabulan na nga mapapabagsak doon si Milk Tea. At Onyx Arsenals, sila ang nakalamang sa trade na yun. Meron na silang turtle, meron pa silang kill na nakuha. Walang nagawa doon ang Minana Archives. Ang ganda ng ginagawa ni Der na pagsabunot kahit na kanino ang haharap. Okay na sa amin yan. At kung may ipit na naman dito si Sana sa may bandang ibaba yung flicker ni Der. Der dito, gustong sabunutan si Sana at masasabunutan nga niya pero may feathered airstrike galing kay Daizo. Sana dito mapapatumba pero ang ganda nung talon ni Keke. That mahuhuli niya dito si Kozen pero si Kozen dito makakapag-out. Blazing duet ginamit na pero nandito si Milk Tea. Milk Tea with a penalty zone. May makukuha nga kaya siya. Mukhang makakatakas pa si Der.
Onyx Arsenal successfully escaping from that clash. Akala ko maiipit na sila doon ng Minana Archives pero masyado nga palang makukunat ang mga miyembro dito ng Onyx at dito na rin pumapasok yung sinasabi mong innate purify ng isang 1-1. Si Boyson, nahuli siya nung penalty zone pero kayang-kaya niya lang ding tumakas. But then again, wala din kasi na damage pa dito ang Minana Archives. Nandun, oo, yung feathered airstrike. Unfortunately, out of range, out of reach na yung mga malalambot na hero. So makakataas lang talaga ang Onyx. And grabe yung mga setups na binibigay ni Kekedat and ni Der. Medyo nahihirapan din kasi dito si Daizel pero meron na namang nangyaring yakap dito. Nilatag na nga yung feathered airstrike. Milky ang makukuha at nakalipad pa si Boyson doon. Muntik nang mabigyan si Sana pero Sana makakatakas pa rin naman siya. Minana Archives ngayon umaatras na. Alam nila na nalalugi na tayo doon sa sitwasyon na yon. Huwag na nating ipilit pa. Okay na muna yan. Nakakayanan naman nating bumawi at some point of the game. Pero wow, walang retry si Dera pero naagaw niya pa yung purple buff na yon ni Briz. And Briz, force yung retry, walang purple buff, nag-spawn pa yung Lord. Pwede ngang bilisan to ng Onyx. Pwede talagang i-rush ng Onyx ang pagkuha dito sa Lord. Dahil nga Grabe naman, yung zone, hindi no? din kompleto yung members dito na Minana Archives at mukhang si Briz ka mabibigyan. Tamang Tempest of Blades, paatras. Uy, sa And si baba. Milky dito. Pero merong nangyaring kill doon sa may bandang baba. Ito pala ang trade na ginagawa ng Minana Archives. Pero Lord is going onto the hands of Onyx Arsenals. Ang trade naman na ginawa dito ng Minana, doon talaga. Sa baba lang Onyx sila. securing the Lord Minana. Ito na yung checklist ni Athena kanina. Release the Kozen, protect Kozen. Tatlo silang umaatake doon sa baba para kahit na anong mangyari, secure nila yung space, yung resources, yung farming ni Kozen. And if ever magkaroon ng counterplay ang Onyx, ready silang proteksyonan itong si Kozen. Meanwhile, Onyx, yung mga zoning na ginagawa talaga ni Der, yung setup ni Kekedat, sobrang on point. Pero ito mapapansin natin na unti-unting lumalabak ang Onyx yung penalty zone! May penalty zone na naman na nangyari doon. Nilatag na kay feathered airstrike. Nag-blazing duet pa sa mukha ng Onyx. Pero Onyx Arsenals makakasurvive pa rin naman sila doon sa ginagawa ng Minana Archives. Uy! Nakatakas pa si Uy, Kozen doon, namatay! pero namatay! Enough pa rin yung burn galing kay James Banks and Onyx Arsenals. Sila na ang nagpupush dito palapit sa Minana Archives. Hindi nila na-protectionan doon si Kozen. Akala ko nga mabubuhay pa Pero na-retry netong si James Punks ang isang Claude. So masasabi natin na lamang na talaga dito ang Onyx Arsenals. Kasi yung ini-establish, yung pinag-i-investan nila ng Minana na si Kozen, na-shutdown din bigla Oo, 1-1-0 pero na-shutdown kasi yung farming niya. Kozen dito, medyo malilimitahan muna yung farming niya. Medyo hindi muna siya kukulit. Kasi kanina, siya, kahit mas lamang yung Onyx Arsenals, mas lamang yung gold niya against Boyson. Nung game 1. Oh, actually kahit dito, mas lumalamang siya sa gold kanina. Palitan Oo, parang nagsisiso yung gold difference nila. Pero ngayon, dahil na-shutdown siya, pero ngayon, may isa pang masya-shutdown dahil si Der masyado nang kumukulit. 3-0-0 ka kanina, ngayon bibigyan ka namin ng death. Grabe nga ang ginagawa ngayon ng dalawang koponan na to. Yung setup na naman. Si Sana na naman yung mamamataan nila dito. Palitan lang Kung merong mag-overextend na isa mula sa Onyx, pipilitin nilang makabawi at makasecure ng kill. And si Sana dito, nagamit yung kanyang Ruby. Naiipit. Parang imbis na mapaganda ay medyo nagsastruggle pa ang isang Ruby. Nakalipad dito si Boyson pero si Brisk makakatakas kaya siya. Ni-retry na siya dito ni James Punks at kakagat pa rin yung retry doon. Mapapabagsak dito si Brisk. Kung meron lang tayong pang count doon sa napatay ng retry, leading na to si James Punks. Retry James lang Punks. ang kailangan. Ginawang execute yung retry, pre. Kaya nga
Sinusunog lahat ng low health. Kanina si Cozen. Ngayon naman, si Briz. Diba? Nakakatakot itong si James Banks. Nagmamala James Bond eh. Double 07. Ngayon, double retry ang nasecure niya. Sabi siguro neto, sige, try nyo lumapit. Re-retrieve ko kayo. Kahit na hindi kayo Lord, hindi kayo Turtle, re-retryhan ko kayo. Eto na nga, pero mukhang dito sa may bandang taas, may magiging concealed play ang Minana Archives. Mamamataan nila dito si Der at si Der ang mabibigyan nila, pero may flicker pa si Der. Tamang out lang si Jovi dito ang nag-set up and si Sana ay mukhang mahuhuli na James Banks dito. Tamang puncture lang si KK Dot ang tatapos. Penalty zone ginamit na nga si Milky ay mahuhuli pa, nakalipad na si Boyson. Cozen takbo! Yun ang sabi ng Onyx Arsenals. 3 miyembro ang nakuha ng Arsenals at mukhang magta-transition sila on taking down this Lord. Ang ganda ng setup ni Toby. Ito yung sinasabi natin kung bakit pinaprioritize pa rin nila ang Valentina. Kasi sobrang dami mo namang pwedeng gayahing skills eh. Kanina, di ba, nandyan yung penalty zone. Ngayon naman, nandyan yung I'm offended, yung hatak ng isang Ruby. And with, of course, the pair up of the flicker, mas kaya nilang abutin, mas kaya nilang mag-set up. So, hindi na lang basta si KK Dot. Si Chovy Dot, dagdagan na rin natin kasi nag-set up na rin siya eh. Pwede. Actually, ito na nga yung Onyx time talaga na mahilig sila sa roamers na pati yung mid laner nila parang nagiging setter na din siya. Pati nga si Der eh. So may set up na eh, di ba? Nandyan Der yung kanyang... Oh, pwede, oo. Kulang na lang pati si Boyson. Pati si James Punk, lagyan na natin ng dot. Pero ang ay hindi, may dot nga doon si Boyson na lang kung may tuldok yung ano niya eh. Dot. Oh, may period. Totoong dot yun. Yun ang legit. Boyson dot kasi meron siyang tuldok. Pero dito, mapapansin talaga natin na lumalaki na yung lead ng Onyx Arsenals. Minana Archives nung Game 1, kinaya naman nilang balik na rin yung sitwasyon. Kailangan lang nilang ulitin yan ngayon. Pero Onyx mukhang aabante dito sa base ng Minana. Minana Archives is holding out. Gusto nilang depensahan to, pero ang sakit ni James Banks. Nilatag na dito yung Feathered Airstrike. Tamang depensa lang para sa side ng Minana Archives. Pero Onyx Arsenals dito, mukhang gusto lang talaga nilang kunin yung inhibitor turrets dito ng Minana Archives. After mamatay nung Lord, matik back away ang Onyx. Nirespeto din nila yung comeback potential ng Minana Archives. Nagawa kasi yun kanina eh, ng Minana Archives. So medyo matatakot din talaga sila na mag-overextend. Para nga naman talaga, maipanalo nila to and makasecure na sila ng sweep against Minana. Ito na, parang ayaw ng patagalin ng Onyx yung oras. Oras na daw. Pero ngayon, pinapakita din nila yung disiplina. Kahit ayaw namin patagalin, hindi din namin mamadaliin. Yun ang sabi ng Onyx Arsenals. Oo, slowly but surely. Oo. Para sa Onyx at mukhang talagang ito na yung oras ng pagbawi nila eh. Mula pa nung season 1, Minana naman medyo nahihirapan as of now. Pero kung papansinin din naman kasi natin yung composition nila. Enough setup lang na manggaling kay Sana and even kay Milty. Tapos kung ready itong si Cozen and si Daizo na mag-dish out ng damage, kayang-kaya talaga. And gusto ko din yung ginagawa dito ni Briz. Oy! Yun lang, nabigyan siya dun. Hindi niya na inakala na ganun kasakit si James Punks. Wala ding retry na ginamit yun, pre. Okay na daw eh. Hindi na kailangan ng retry. Masesecure na yung kill. Pero maganda naman yung intensyon ni Briz. Oo. Yun naman Split talaga push. yung kailangan ng Ling, mag-split Oo. push. Trabaho lang dapat talaga eh, sabi ni Briz. Ayaw ko naman ng gulo eh. Paalisin mo lang ako, nagpo-push lang ako. Pero sabi dito ni James Banks, di na kita papatakasin. Pero si Sana dito, may magandang I'm offended play. Feathered Airstrike nilatag na nga at pumenalty zone pa sila. Pero too bad, hindi nila makukuha doon si James Banks. Dahil nga si James Banks ay parang James Bond. Grabe nga yung galawan netong si James Punks. At kung babalikan din ng natin yung pangalan dito. Wait lang kasi yung retry napag-practicean na kanina eh. Nakasecure na ng 2 kills mula doon sa retry. So yung Lord, mapapatay din at mo kasi Briz mabibigyan na naman dito sa may bandang itaas. At hindi na siya makakatakas pa. But then again, doon sa roster reveal ng Onyx Arsenals, etong si James Punks, meron din siyang sinagot doon sa tanong na kung meron kang MLBB skill na makukuha, ano yun? Ang sagot niya, yung dash ng Lancelot.
Bakit? Kasi para daw makadash siya papunta sa kanya. Yung mga puncture pa. Oo. Ewan ko ba, mukhang mga lover boy yung ano eh. Parang nga. Yung Parang mga- lover boy tong Onyx Arsenal boys. Hindi ko din alam eh. Pero matindi naman kasi pala mag-dash itong si James Punks. Doon sa ginawa kanina ng Minana na pag-gank sana sa kanya, nabuhay pa siya eh. Eto na nga, ang Onyx Arsenal's lover boy nabuhay nga kanina, pero ngayon mukhang ang gusto nila ay mabuhay pinahuli. dito sa regular season dahil makakahuli sila. May Yoko! akap na manggagaling kay Kekedot, pero may Blazing Duet din galing kay Kozen. Immortality Pop for Kekedot, and Kozen dito mapapabagsak niya si Kekedot, pero Milk Tea dito ang Nakalipad! susunod na babagsak dahil nakalipad si Boyson at Nag-tower lock. Tower Lock na ang sabi ng Onyx Arsenals, and Onyx Arsenals will get a 2-0 against Minana Arsenals. Mukhang ito na nga talaga ang oras ng pagbawi ng mga Hedgehogs. Onyx Arsenals sweeping Minana Archives. What time is it? It's Onyx time para sa kanila. Minana Archives, hindi nila kinayang bumawi ngayon. Ang hirap kasi parang mas naging malinis din yung gameplay ng Onyx. Tsaka feel ko ano yun eh, sabi mo nga kanina, meron silang parang first day or first week jitters. Siguro, possibly. And minsan kasi pag naglalaro ka tapos natalo ka ng first game, medyo may epekto yun sa'yo. So, parang possible na ang nangyari dito sa Minana Archives ay medyo hindi nila na-shake off yung ganong jitters. Kailangan nilang i-shake. Ah. Kailangan nilang Shake it tanggalin. off. Shake it up. Kailangan nilang tanggalin yun para makabawi pa sila at hindi na maulit yung nangyari sa kanila nung last season. Pero for Onyx Arsenals, mukhang alam na nila na okay na to. Ito na talaga ang ating oras. Pero para mas matulungan tayong himayin ang laban, nandito na si Athena. Nakita nyo ba doon si James Bond? Na nakita natin na nagpakitang gilas at kinatawan ni James Punks from the side of Onyx Arsenals. Pero wait lang, hihimay-himayin muna natin ang mga naging kaganapan at ina nga pala inyong mga kasama sa ating munting listahan. Starting it off with our MDM builds kung saan napansin nga natin na bakit nga ba sobrang sakit nun? Bakit nga ba ganun din yung epekto ng isang 1-1 ni Boyson? By the way, si mga hindi nakakaalam din sa pag-pronounce ng kanyang IGN plus si Chovy na kanina nabanggit natin yung mid lane, ang galaw, pang roamer din. Tenacity, full 3 tenacity. Ang priority or 4 pa nga eh. Plus Boyson eh, diba? Imagine, yung kakunatan nandyan, setter pa sila, plus James Pang, si 007. Lahat ng targets niya, lahat na nasa hit list niya, nakumpleto niya. Checking on to the damage sa kanyang item, syempre, nandyan ang BOD, War Axe, Endless Battle, dahil endless din yung damage. At yung pack, bibigay niya ng sakit ng ulo kay Briss na nagbe-Briss walk na nga lang sa gilid. Nananahimik na lang dun si Briss na mag-split push, pero nakasalubong na si James Punks, nagulat pati yung casters natin na parang hindi in-expect ni Briss na ganon na yung epekto sa kanya. With just a single combination, he was easily eliminated. Bakit nga ba? Kasi nag-boil down din yan sa pagkuha kasi ng mga early objectives dito ni James Punks. They've got the momentum plus nakita naman pa rin natin yung on-the-dot setup sila. Orange buff, pati na rin ang mga turtle, lahat ng yan nakita natin, pinilit namang labanan, pinilit namang agawin. Pero on to our post-game stats, mas nakakalamang pa rin talaga dito ang Onyx Arsenals. This is actually a low-scoring game, pero medyo mataas for Onyx Arsenals kasi nga naman, kung sino yung mga nag-iisa, hindi sila nag-aatubili na bigyan agad ito. 27% kill participation for Boyson, understandable kasi if he's not busy trying to give damage, nag-i-split push din siya. Whilst, babad na babad din si James Punks kasi naging all-arounder siya. And as we all know, si James Bond, di ba? Mag-isa siyang pumupunta sa mga mission niya. At yung mission niya this time around is to kill off every single member plus never let Brisk na makahawak ng Lord o mapaturtle man yan. Lahat ng yan, chinek na check niya na. Kahit si Chovy na mid lane ngayon, kakaiba ang naging fusion nila for this round. Kaya naman walang iba, kundi ang ating match MVP. Boss, ikaw na to. Pero ang kanyang hawak ay sword and that is why ang kanyang total KDA, nakita naman natin, babat na batak with a 4-1-8
Nagkaroon siya ng isang death, but that was okay. Nag-bounce back talaga siya fully. Plus a gold per minute of 884. Nabanggit ko dito yung 80% kill participation. Kasi yung 20% doon, yun yung mga solo kills din na ginagawa niya when he's not busy grouping up with Chovy there, pati ni KK Dot. This time around, nakita natin, grabe talaga to si James Mas kung bakit din talaga siyang tumatak kay Adi, di ba? Nakast din before, and before nabanggit ko rin na yung Ling, yun talagang naaalala ko kapag binabanggit si James Banks. But this time around, dadagdag na rin sa listahan ko yung kanyang Lancelot na nag-MVP pa nga for match number 2. And this time around for our highlights, kitang-kita naman natin dito for the first blood. That was sana the wrong for Minana, or pwede natin may turing na tank nga eh. But this time around, sabi nila, maaga palang bigyan na yan. Huwag na natin bigyan ng any space. Even si Daizo here, nahirapan talaga siya to place himself into a position na makapag-free siya with the feathered airstrike. Meanwhile, yung counterpart niya naman, kung sino pa yung gumaya ni si Chovy, siya pa yung mas nag-enjoy, siya yung laging nanggugulo. At yung tatlo, the trinity for Onyx Arsenals, nandyan si Dare, andyan si Chovy, syempre nandyan din si Kekedot. Na kanina, gusto na nga lagyan ng casters natin ng dot din yung mga pangalan nito. Kasi hindi sila naghihiwa-hiwalay. Plus, sabi nila, Boyson, ready ka na ba? Eh, sumigaw, oo naman. I was born ready. Tsaka naman, kahit sino pa na nag-a-attempt na mag-invade, mag-deny ng any buff dito kay James Banks, binibigyan nila agad. The final call here onto the 12-minute mark was to lay down, wag silang pauwiin kahit na meron nag-split push, okay lang. Makapag-eliminate tayo ng 2 to 3 members, that's already a win. In this specific moment, dito nagulat na that was puncture with the Thorn Rose, Fine Execution, tapos basic attacks enough na to tore down the HP bars of Briz. And to this last push naman, mapapansin natin na hindi na nga nila kinailangan na totally mag-asem kasi they have the controlled situation. They controlled each and every aspect here onto our game. Kaya naman ang Onyx Arsenals magtatagumpay na makuha ang serye na ito. Laban sa kanilang kalaban, syempre, na Minana Archives. Pero don't forget guys, na yan pa lang ang pangalawang laban natin para sa araw na ito. And Smart Giga Arena is open to all Smart and TNT subscribers where they can join an array of arcade games and esports tournament like MLBB and more. To get started, they just have to create an account on gigaarena.smart using their Smart or TNT mobile numbers. Kaya naman, don't forget guys, kayang-kaya nyo na yan na mag-register at maka-join sa mga esports tournament, lalo na ang MLBB. But that was a series number 2. May susunod pa tayong laban at yan ang laban ng AP Bren Hornets versus Euphoria Esports. Kaya naman na yan ang inyong aabangan sa aming pagbabalik dito sa MDLPH Season 2.